Welcome to my channel again mga kaibigan at isang amplifier ang ating i-repair. Ang kino-complain dito ng ating customer ay hindi siya tumutunog pero may power. So ang unang ginagawa natin dito, chine-check natin yung relay kung hindi siya nagti-trigger o nag-on. So pag hindi siya nagti-trigger or nagre-react yung pinaka-relay, posible na may shortage yan sa drive. So tinanggal natin yung pinaka output transistor. So chinek natin, okay naman lahat. So bali 8 piraso yan. So tinatanggal natin yung main output transistor para madali tayo makapag-test ng mga drive transistor. Yan yung nakikita natin na maliliit na transistor dito sa pinaka main board ng amplifier. So mag-voltage check tayo. Titest natin yung supply ng collector at ng base emitter. So dito rin sa base emitter, check natin kung okay yung supply ng biasing niya, yung base at emitter. So bali dito tayo kumuha ng grounding sa heatsink para madali nating matest yung supply ng collector at ng emitter kung normal yung supply niya. So bago yan, sinubukan nating ihang yung mga supply niya. So dito sa supply ng tone control, so ibig sabihin tone control, nandiyan yung bass, mid at saka yung treble, kasama na yung pinaka master volume. So nung ihang natin, nag-react yung relay o nag-on. So ibig sabihin nito, malamang na may shorted dito sa may tone control. So dito sa tone control, nandito yung supply ng left, ground at bali nandyan yung left and ground tsaka right. Ang supply niya ay negative 12, positive 12 tsaka yung pinaka ground niya. So nung ating ihang, nag-react yung relay. So ibig sabihin maaring may shorted dito sa tone control. So pag tinatanggal natin yung linya ng tone control, nag-on yung relay niya o nagre-react. So babasahan natin ng supply para makita natin kung normal yung supply ng board niya. Ito yung supply do sa collector, base emitter at do sa ating inihang na positive 12 at negative 12. So babasa tayo ng mabultahe dito. So may nabasa tayo na 0.4 at meron din dito na mababasa tayo na nasa 0.37. So ito yung supply ng emitter. So tulad yan, may nabasa tayo nasa 48 volts. So yun yung supply ng collector. So pwedeng bumaba pa yan pag nag-load na dito sa output transistor niya. So dito sa negative 12 at positive 12, meron din tayong nabasa, mukhang normal naman. At dun sa biasing, dun sa emitter na supply niya ay mayroong 0.4 tayong nababasa. So ibig sabihin nito, normal yung supply ng pinaka main board niya o yung amplifier. So itetest lang natin dito sa tone control. So nandyan yung 4558, pinaka preamp niya. So tinestin natin dito yung mga drive niya tulad ng 5401, 5551 tsaka yung 9014. So yun yung mga drive niya, inisa-isa natin yan. So, pinalitan na rin natin pati yung mga drive ng relay. At ang ginamit niya na transistor ay
9014 at 5551. So meron din diyang 9015 na tinatawag. So nung tanggalin natin itong tone control, isa lang ang nakita natin dito, mukhang may corrosion siya o nangingitim na yung board. So malamang nagsushort na yung board niya o yung mga linya ng supply. Lalo na dito sa supply ng positive 12 at negative 12. Kaya hindi react yung relay. So ang ginawa natin dito, nilinis natin. Ginamitan natin ng cutter niya. So nilinis natin yung linya. Yan. So gumamit tayo ng blade cutter para yung mga linya na malinis. So bali nililinis din natin yan ng lacquer thinner. Shoutout, idol. So natest na natin ito, bali nung ating nilinis yan at ibinalik natin yung pinakalinya niya, yung negative positive at o yung negative 12 at positive 12, tsaka yung magkakasama yan, yung left ground tsaka yung right, yan yung pinaka signal ng audio. So nung ibalik natin, umokay na yung relay o nag-react na siya, ibig sabihin nag-on yung relay. So malamang kaya hindi nagtitrigger yung relay ay may shorted dito sa tone control. So tulad ng sinabi natin, nandito na rin yung master volume. So ito yung tinanggal natin na 8 transistor output. Nung i-test natin siya, wala namang mga shorted dyan. So madali lang naman malaman kung may shorted dyan, kasi pumuputok yung fuse niyan or nag-o-open yung pinaka line fuse niya sa supply. So ibabalik lang natin yung output at i-test natin. So meron din siyang thermal switch. So ibabalik na lang natin itong tone control at i-test natin kung okay na yung tunog niya o tumutunog na siya. So hindi naman ibig sabihin na nag-react yung relay o nag-on yung relay ay maaring okay na yung sounds. Pwede rin na may distorted sound o hindi pa maganda yung tunog kung yung kanyang mga control o yung tone control ay kailangan ng palitan or defective na, lalo na itong pinaka master volume. So ibabalik natin yung ating inihang na socket. So i-test lang natin mga kaibigan at para malaman natin kung okay na yung tunog. So ibabalik natin muna itong tinanggal na output transistor, yung 8 yan. So yan yung relay mga kaibigan. So pag may leak yung mga drive niyan, natural na hindi mag-trigger yung relay. Siya kasi yung nagsisilbing protect ng speaker. So kung walang protect yung speaker at kung sakali magkaroon ng trouble o masira yung pinaka amplifier niya, posibleng masira din yung speaker. So yun ang trabaho ng relay. So siya yung nagsisilbing protect ng speaker para hindi masunog. So
So kung wala kasing relay at sira yung amplifier, so maaaring dumiretso yung supply niya, tumataas yung supply niyan at diretso yan sa speaker. Ititest na lang natin. Sana nakapagbigay ako ng idea sa aking maliit na paraan, kaibigan. Kung bago ka lang sa aking channel, palike na lang at pasubscribe. Magandang araw at salamat sa panood.